ang situation, nakatutok sa atin yung baril, no? Bakit ka nga ba tinutukan ng kalaban, no? Una-una, kung papatayin ka antimano, hindi ka natutukan. Pagkabunot ay babarilin ka na. Kung ang attacker mo is ang gusto niya ay patayin ka, pagkabunot, sigurado yan, puputukan ka na. Pero bakit ka tinutukan? May mga factors yan. Una, para takutin ka. Ano po? Takutin ka, gusto may makuha sa'yo yung tumututok. Pwedeng valuables o pwedeng information. Valuables yung mga gamit mo, siguro cellphone, pera, hold up yung dating. Information, halimbawa, tinutukan ka dahil sa may gusto siyang makuhang information sa'yo. Ano po? So, kapag tinutukan ka, merong malit na opportunity na pwede mong magamit para magawa mo, ma-disarm mo yung kapag ang baril ay nakatutok sa head, sa ulo natin, kailangan makaalis tayo dito sa line of fire, no? So, paano tayo aalis sa line of fire? Gagamit tayo ng footwork. Footwork, ano? So, move to the side, tapos click, hawakan natin yung slide, then ito siya, kamay dito sa ilalim ng attacking arm. Okay? So, galing dito, yan. Then, yung baril nyo, yan. Tapos step, combat position, ganyan siya. Okay? So, para hindi maagaw yung, hindi ma-retrieve yung gun na inagaw natin sa kanya. So, naka-combat position tayo, depensa. Yan. Dito, command na kayo ng, i-command nyo na siya. Halimbawa, palulurin nyo. Lihod! Kamay sa bato. Okay? So, pwede kayong pumunta rito. Then, kasunod, pwede nyo na siyang i-handcuffs dito. Or kung gusto mo mas safe pa talaga, i-command nyo na dapa. Okay? Ayan. Kamay sa likod. Okay? So, galing dito. Kung wala kang holster, ipasok mo rito. Then, pwede mo na i-handcuffs. No? Okay? Pagka handcuffs, ititaya natin siya. Ayan. Okay? Then, press yung puson, kamay sa batok, then command natin siyang upo. Ayan. Pag nakaupo na, underhook tayo rito sa below ng elbow niya, then yung kamay natin wrap around the body, then sa tiyan, no? Then push natin with our head yung spine niya o yung likod niya. Tulak natin pa forward. Tapos atasan natin, sasabihan natin siya, i-command natin siya ng tayo. So, ayan po. Okay. Bilang mga police, military, hand-to-hand combat instructor, ang may papayo ko naman sa general public, kapag otoridad na ang tumutok sa atin, wala tayong magagawa kung hindi mag-cooperate. Actually, kahit na lawless yung tumutok sa atin, ang una mong gagawin talaga is to cooperate. Para sa ganon, kung halimbawa lawless o criminal, hindi din siya magpanik. Magkaroon kayo ng chance. Ngayon, kapag otoridad naman ang tumutok sa atin, mas lalong dapat tayo mag-cooperate. Ano po? Gagamitin natin itong mga technique na tinuturo natin dito kung ang buhay natin ay nasa panganib na. Ano po? So, sundan po ninyo yung mga susunod naming video para sa law enforcer at saka sa VIP security protection.